Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay. Nabanggit nga kanina na merong deadline April 30, 2024. May deadline yan para yung mga jeepney operators, drivers, sumali sa isang kooperatiba. Pag di sila sumali, di sila makapasada. So, binibigyan natin ng deadline sa mga chuper. Pero walang deadline sa LGU at saka LTFRB pagdating sa route rationalization. Yun eh. Kaya nakita ko talaga may discrimination dito. At pagdating sa route plan, mas mainam siguro kung meron na lang kayong coordination with the LGU and then kayo dyan sa DOTR, LTFRB sa pagtulungan sa mga operators. Kayo mag-draw up ng plan kung paano i-rationalize yung rota. Huwag po talaga sa LGU. Ang dami ko na po talagang experience niyan through the years. Magreklamo sa akin yung mga operator ng tricycle na ginagawang negosyo ni mayor, ni councilor, ni vice mayor, yung rota ibibigay sa kamag-anakan. And that's not fair. Kaya so wag natin totally ibigay sa LGU yung route rationalization. Baguhin po natin yan. Nais kong bigyan ng daan itong Manibela. Okay. Si Mr. Mar Balbuena, operator and manufacturer ng Jeep Center. Go ahead, Mr. Balbuena. Good evening po, Mr. Chair. Good evening po sa... good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat po ng mga kasamahan po natin dito. Ang immediate po kasi ngayon, Mr. Chair, dahil po dun sa nabanggit yung deadline, hindi na po makabiyahe yung ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle. Dahil nga po, walang ibinibigay na confirmation sa amin ng LTFRB. Yung mga ending 5 po namin, marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng kanilang ikakabuhay ngayon. Biglaan ito na wala na kami, huhulihin na kami. Marami sa amin, 10,000 ang multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, sumatotal 12,000 piso po. Bukod pa po ito doon sa impounding na sinasabi, Mr. Chair. Yan po ang dinadanas namin ngayon, araw-araw. Nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gustong mabuhay nitong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. At higit sa lahat, wala talagang katiyakan. Dinideadline kami ng dinideadline. Sasabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay, Mr. Chair. Yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ako kami nagpo-protesta. Wala pong tigil na protesta. Napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe hand to mouth itong aming mga kasamahang jeepney drivers and operators. Pag hindi bumiyahe ngayon, wala pong kikitain, katulad po ngayon na sumusuporta dito sa inyong hearing ngayon, sa ating hearing ngayon, Mr. Chair. Maraming paraan na pwede kaming mag-modernize. Na ipapakita natin ito, meron kaming, hindi kami tutol dito sa modernization program. Meron na po kaming nagawa na mga iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard. Dala-dala natin, gusto nating ipakita, pagmalaki sa buong mundo. Kaya natin na nasa mas murang halaga na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look nitong ating mga traditional jeepneys. Higit sa lahat, mura, pero hindi nako-compromise yung safety ng ating mga mananakay. Matibay pa, Mr. Chair. Ano pa ba ang hahanapin natin dito?
Itong tinututulan lamang po natin, hindi yung kabuuan ng PUBMP. Yung consolidation po ng aming mga prangkisa na iso-surrender na namin yung mga pinaghirapan nating prangkisa. Totoo na galing po ito sa Estado. Pero nag-comply po kami rito. Wala po kaming nilalabag na panuntunan ng aming prangkisa. Bakit po ito i-revoke? Wala po sa konstitusyon o sa batas na kung hindi kami sasapi sa kooperatiba o hindi kami magko-consolidate, ibabawiin yung aming mga prangkisa. Ito po yung napakasakit na gusto namin sana maipamana pa namin sa aming mga anak o apo pagdating ng araw. Kahit po kada 10 taon magpapalit kami, importante hawak po namin itong prangkisa. Kapag natapos na namin itong bayaran o makuha man na ito namin ng cash, amin pa rin po itong mga jeepney po na ito, Mr. Chair. Napakabigat po, Mr. Chair. Sana itong deadline na ito, tanggalin po natin hanggat hindi natin naaayos itong mga guidelines na sinasabi po. Yung tama po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair. Kami may deadline, ilang beses na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Naghahanap buhay po kami ng marangal, Mr. Chair. Hindi po kami nagnanakaw. Hindi po kami, ayaw namin sana manghingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno. Pero sila walang deadline katulad po ng sinasabi ninyo. Hindi po ba? At nasiserbisyuhan natin ang taong bayan. Ngayon pa lamang, Mr. Chair, napanood nga natin kanina, andyan pa yung mga jeepneys. Hindi pa tinatanggal. Hindi pa lahat tinatanggal, pero kulang na yung masasakyan ng taong bayan. Hindi ba tayo naaawa sa mga mananakay? Kami, nung araw, sumasabit kami para lamang makatapos, makapunta, makarating sa aming patutunguhan sa eskwelahan, sa trabaho. Tapos ngayon, parang mga basahan, itong mga jeepney drivers at operators, natatanggalin na lang natin. Puhulihin namin kayo pagka nakita namin kayo. Ganito ba ang gobyernong ibibig? Ganito ba ang pamumunong gusto nating ibigay sa taong bayan, Mr. Chair? Nakakalungkot. Kaya po, nandiyan dyan ang ating mga kasamahan. Sana po, yung deadline na yan tanggalin. Hayaan tayong makapaghanap buhay. May mawawala po ba sa gobyerno kung nakakapaghanap buhay kami? Tumaas na naman po ang inflation, ang unemployment rate. Tapos ngayon, matatanggalan kami ng hanap buhay. Saan natin dadalhin ito? Sino ang magbibigay ng hanap buhay sa mga taong ito? Sa aming mga kasamahan, Mr. Chair. Hindi po ba? Walang katiyakan. Kahit yung programa na sinasabi nila kapag may nawalan ng hanap buhay, bibigyan nila ng trabaho. Nasaan ito? Ano yung mga datos dito sa mga nawalan ng hanap buhay, inabigyan na ng trabaho? Salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Mar Balbuena. LTFRB, magbibigay po ako ng katanungan sa inyo. Actually, naitanong ko na kanina. At yun din yung hinaing ni Mr. Balbuena. Deadline, nagbibigay kayo para sumanib ang mga jeepney operators, jeepney drivers sa kooperatiba. Pero ang LTFRB, LGU walang deadline. Dapat unahin muna ilatag yung maayos na sistema bago kayo magpatupad ng deadline. Tama nga naman yung point ni Mr. Balbuena. Kapag hindi nakasali sa kooperatiba, uhulihin na sila, hindi sa mga pasada. Magugutumin ka ng pamilya. Pakisagot lamang po, is that LTFRB or DOTR? Ako po muna, Your Honor. Tungkol po dun sa LPTRP, alam nyo, eksakto po dun sa na-raise nyo pong concern. April po, and then na-finalize po namin noong June, gumawa na po kami yung sa sinasabi ni Senator po ng panibagong programa or rather panibagong deadline. Kasi una-una po, after the April 30 consolidation, tapos ako po, bago po dito sa road sector, kami po ay nag-meeting not only sa pamilya, sa grupo ng DOTR, kasama po yung mga ibang stakeholders. So tungkol po dun sa LPTRB na sinasabi nyo, naglagay na po kami ng deadline. Sa tulong po ng LGU, lumapit na rin po kami sa DILG para po sila ay po ika nga may tinatawag na parang convincing power, no, sa mga LGUs para dapat
lahat ay magtulong-tulong at ma-produce yung LPTRP with the deadline po of end of 2026. So yun po yung kasagutan dun sa sinasabi nyo na ang next major step po talaga after the consolidation is the LPTRP po. So yun po yung kasagutan namin sa LPTRP that it should be finished end of 2026 po. So may deadline sa consolidation. Deadline po sa LPTRP po. Okay. Tama po, deadline sa consolidation at gumawa na rin po kami tinatawag na parang plano that we should achieve the LPTRP end of 2026 po. 2026. Okay. Now, sir, itong route plan, bakit po kinailangan i-devolve sa LGU? Bakit hindi na lang kayo dyan sa DOTR, LTFRB, LTO, kinakailan mag-usap-usap, kasama yung mga operators, kasama yung mga tupero? Huwag lang po sana sa LGU. Kasi marami po akong bad experience dyan eh. Pwede ba natin gawin yun na huwag po sa LGU? Opo. Ipasa? Mr. Chair, may be recognized. Opo. Tumpak po yung sinasabi ninyo. Ang dahilan lang naman namin, kaya namin na-devolve to sa paniniwalang ang sanggunian at ang pamahalaan ng isang local government unit ang mas nakakaalam kung ano yung mga magagandang ruta, kung ilan ang jeepney dapat bumaybay sa rutang yan, at sila po ang nakakaalam, so we gave that function to them. However po, yung final approval, base na rin ho sabi ni Senator Grace po, ay nasa sa amin pa rin po. Kaya lang kailangan namin ng partnership with them. Pero kung inyong sasabihin po ngayon na ito po ay kukunin na ng DOTR, ito ho ay pag-aaralan namin at pwede hong ito nga ho ang gawin namin base na rin po sa inyong experience at sa inyong mungkahi po sa amin. Okay. Now, sa presyong 2.4 million, saan galing po yung amount na yan? Para sa bagong jeepney na ipapalit sa traditional jeepney. Sino po ang nagbigay ng amount na yan? Mr. Chair, for the record po, wala pong kinalaman ang LTFRB or ng departamento ng DOTR doon sa mga presyo ng mga jeepney. We have about 59 accredited suppliers. About 54% of them are Filipinos, 59% are Filipinos po, and the rest are local imported manufacturers. It is the cooperative ho ang may kapangyarihan na mamili kung saan po sila, kung saan nila gustong bumili. For the record din po, may mga traditional jeepneys ho na tayong na-modernize ngayon. In fact, ang isa sa mga producers po ay nandito, si Mr. Orlando Marquez po, na matagal na hong nagbebenta ng mga modernized jeep na ang konsepto ay yung traditional po ang itsura. So wala po kaming say or sa kung saan bibili po yung mga cooperative. Nandito po sila, sir. Siguro yung question na yan would be much better answered by them, to the likes of Mr. Martin. Yun lang Yes, po, Mr. If Chair. I may, Thank you. Your Honor, Mr. sasagot ko Cortega. lang po. Alam ko po yung concern niya, yung presyo po, no? So, since na-finalize po yung consolidation, kasi sa opisina ko po yung nag-a-apply, yung mga manufacturers, no? Para ibenta po sa ating mga sektor ng transportasyon, dumarami na po yung nag-a-apply ng mga sasakyan na humihingi namin sa amin ng Certificate of Compliance para po maging open ito sa market. So ang epekto po nito, sa nakita ko po, no, in the 2 months nang natapos po yung consolidation, dumarami na po yung interesadong hindi lang yung magbenta ng mga modern vehicles, ngunit yung mga magpautang. So siguro po, susubaybayan ko to at maire-report ko sa committee. Ang nakikita po namin is meron pong pag-asa po na bababa ang mga presyo kasi dadami na po yung mga competitors. Not like nung nakaraan po, konti lang. So alam niyo naman po, pag konti lang, medyo yung presyo parang nakokontrol po nila. But this time po, sa dumarami po ng mga sasakyan gustong magtinda po or mag-offer ng kanilang mga produkto, may posible pong bababa po yung mga presyo, and only
only, dagdag ko lang po dalawa, kami po ay magpapasok na ng tinatawag natin ng after sales. Kasi nung lumang guidelines po, aminin ko po, wala yon. But this time, we will require, magiging stricto po kami na hindi tayo pwedeng tumanggap ng mga papasok lang ng walang after sales or service. So, i-incorporate na po namin ito sa bagong guidelines. And isa pang idadagdag ko po, meron na kaming ipapasok na bawat bibili ng modern vehicle ay kailangan i-train yung mga kooperatiba sa kanilang mga mekaniko pero para at least magkaroon sila ng tinatawag na basic troubleshooting. Dahil aminin ko po, sabi nyo na nga po, may mga sasakyan po dyan na medyo bago na hindi po alam ng ating mga local drivers or mechanics. So yun po yung ipapasok namin sa aming opisina po. Maraming salamat. Yung pong mga drivers na hindi nakapag-consolidate, so sila hinuhuli ngayon. Yung nga sinasabi kanina ni Mr. Balbuena, nagpapatentero sila sa mga kinaukulan. Samantalang hindi pa klaro yung route rationalization. Bakit po? Yes, sir. Yeah, ako po muna bago si Chair Guadis. Unang-una po, with due respect po, wala pong connection yung consolidation po sa route rationalization. Kasi po, bago na consolidation, yung mga ruta ay tinatakbo na ng ating mga driver. Pagkatapos po ng deadline at wala pa yung tinatawag na LPTRP, baka 2-3 taon pa po, so bumabiyahe pa rin po sila sa present na ruta. So wala po dito yung nawawalang mga sasakyan sa mga ruta dahil pareho pa rin po. Kung ganon, sorry, sandali po. Mr. Balbuena. If I may, Mr. Chair. Opo, kanina po, sasagutin ko lang, mag-comment lang po ako dun kanina. Ang sabi nila, may 2 years pa sila para dun sa LPTRP o Route Rationalization. Pero kami, wala nang extension. Napaka-unfair po. Ito pong hinuhuli kami, killing me softly ito, Mr. Chair eh. Di po ba? Hinuhuli kami ngayon dahil nga po deadline na ng consolidation. Kung hindi kami nakapag-consolidate, ang mangyari po sa amin, puhulihin kami. Okay, So sige. hindi po kami makaregistered ng aming mga sasakyan. So yung hindi po mare-register, hindi na pwedeng ibiyahe. Or kung gusto man naming ibiyahe sa pilitan, nakikipagpatintero kami at kapag ka nahuli nga po, yun nga po yung masaklap. Talagang killing me softly itong ginagawa sa amin. Salamat, Mr. Balbuena. Sige po, Yusek Yeah. Ortega. Magsasalita po si LTO tungkol sa hulihan po. Pero magdadagdag lang po ako, no? Unang-una, nung nirequest po ni Secretary Bautista sa Pangulo na extend po yung deadline from December to April dahil may mga totoong sinserong gusto pa pong sumama. At kaya po namin maisabi po sa inyo sa committee na to, nung umabot po tayo sa April 30 na deadline, masasabi po namin na yung lahat ng totoong interesadong sumama po sa programa nasa loob na po. Masasabi po namin yun dahil kilala po namin, lumalapit po namin sa dalawang grupo po na hindi talaga nag-oppose po talaga sa programa. Masasabi ko marami na po miyembro sa kanila na nag-consolidate na po. So ang punto na lang po namin, nag-usap po kami ni Secretary, kailangan pa ba natin mag-extend? At ang sinabi po namin, Sec, okay na po yung April 30 because yung totoong gustong sumama po ay nasa loob na. So gusto ko lang po maging klaro kasi hindi po namin kaya matanggap also na yung may gusto nasa labas. Unfair po yun, mali po yun. Kaya nung sinabi po namin, LTFRB, DOTR sa ating secretary, na lahat ng totoong sasali ay nasa loob na, kaya nagkaroon po ng decision ng ating secretary na okay na po yung April 30 as per the decision. Ngayon, yung mga... Okay, sir, sandali, makasingit. So, ilang beses mo paulit-ulit binabanggit yung nasa loob na, ibig sabihin ng consolidation. 81% ata, no? Okay. So, merong 19% na ayaw. Anong reason? Sige. Bakit? Ba't ayaw ng 19? Anong hinaing nila? Baka hindi nyo naipapaliwanag dito sa 19% If I may po, na kasi... maayos Tama yung po, programa. Senator. Kasi dati po ako sa Office of Transportation Cooperatives. Ako po yung chairman ng mga kooperatiba. So meron pa akong direct contact sa kanila. At ang mga narinig ko po na mga ayaw na, no, yung sa 19% sinasabi nyo,
Yung iba po, talagang ayaw na nila. Kasi ang pagiging operator po, parang negosyo po yun eh. So I think, or rather, sinasabi po sa amin na ayaw na nilang ituloy yung negosyo sa public utility, kaya hindi na sila nag-consolidate. Meron din po ako mga narinig na for them, parang komplikado ang tingin nila sa kooperatiba or korporasyon. Ayaw po nila maging sa ilalim ng isang organisasyon. Gusto po nila yung jeepney driver operator ang kanilang mas gustong sistema, which is one-on-one. So ayaw nila sumami sa isang bagay na parang komplikado. And among others, yun po yung mga rason na sinasabi nila. Kaya nire-respeto na lang po natin na talagang ayaw na nilang sumama dito po sa ating programa. Salamat, Yusek Ortega. If I may, Mr. Chair. If I may, Mr. Chair. Yes, Mr. Balbuena. Hindi po totoo na ayaw namin mag-modernize, ano po. Hindi po totoo na ayaw namin ng katunayan. Meron nga po kaming modernized na sasakyan na dala-dala ngayon. Ang ayaw lang po namin yung consolidation, Mr. Chair. Thank you, Mr. Balbuena.